Ako si Jiang San. At muling nabuhay ako ngayon. Jiang San, inihahatid ko ang pagkain para kay Brother Lee. Pero bakit ikaw ang kumakain niyan? Tama na ang pagkain. Para iyan sa inumin para kay Brother Lee. Itong utusan, kung gusto mong magtrabaho, galingan mo. Kung hindi mo kaya, umalis ka na. Brother Lee, patawad po. Ganito na lang. Kukuha na lang po ako ng bago para sa inyo. Hindi naman ako madamot. Hoy, utusan. Utusan. Dahil tila gutom na gutom ka, lumuhod ka dito at kainin mo ang butong ito. Iisipin ko na lang na nakasalubong ako ng isang irresponsableng askal at kalimutan na lang ang nangyari. Sa nakaraang buhay ko, ano nga ba ang trabaho ng taong ito? Hoy, utusan, halika, tingnan mo to. Bakit may langaw sa pagkain to? Walang hiya ka. Ikaw pala si Jiang San, ako naman si Lizzie. Ngayong araw, nandito ako para manggulo. Sino ang nagbigay sa'yo ng karapatang na lumapit sa fiancé ni Batang Master Liu? Gusto mo yatang maparusahan. Jiang San, isama mo ako, pwede ba? Umalis tayo rito ng magkasama. Umalis ka na! Huwag mo na akong hanapin. Umalis ka na! Duwag ka. Sa nakaraang buhay ko, dahil sa aking kaduwagan. Nabigo ko si Wanwan na naging dahilan ng pagkawala niya sa isang aksidente. Hoy, oy bata. Bingi ka ba? Kinakausap ka ng amo ko. Naririnig mo ba? Magsalita ka. Sa mundong ito, hindi sapat ang magtiis para mabuhay. Kailangan mong tumibay. Dahil binigyan ako ng panibagong buhay, simula ngayon, ako na ang magiging masamang tao. Ang kamay ko. Jiang San, naglakas loob ka talagang lumaban. Alam mo ba kung kanino akong tauhan? Alam ko, aso ka lang ni Liu Zicheng. Dapat pa nga kitang pasalamatan noong nakaraang buhay ko. Kung hindi dahil sa mga asong ito na nanakit sa akin ng husto, hindi sana mangyayari na mula sa matinding hirap ay naging pinuno ako sa ilalim. Yang Master Liu, isang mayamang negosyante si Liu Zicheng sa Jiangcheng. Nakuha mo pang habulin ang fiancé niyang si Murong Wanwan. Alam mo bang kapahamakan ang hinahanap mo? Xiaozang. Xiaozang, ibagsak mo na yan. Brother Lee? Lord Lee, ikakasal na ang girlfriend niya sa ibang lalaki ngayon. Masama lang ang loob niya, kaya siya lumaban sa inyo. Nakikiusap po ako. Maging mapagbigay po sana kayo at pagbigyan na po siya. Pa, tumayo ka riyan. Huwag mo nang pakialaman ang tungkol sa Jiang San na iyan. Wala naman akong pakialam sa kanya. Si Murong Wanwan, paano magiging girlfriend niya iyon? Zhang San, mabuti kang bata. Kilala mo ba si Murong Wanwan? Anak siya ng makapangyarihang pinuno sa Jiangcheng. Hindi ito para sa ating mga simpleng tao na maabot ang katulad nila. Ngayon ay kinalaban mo pa si Lord Lee. Umalis ka na. Kunin mo itong pera, lumayas ka ng Jiangcheng, pumunta ka sa malayong malayo. Jiang San, subukan mong iwanan ako at tatapusin kita. Pagkatapos ay mawawala na rin ako. Brother Zhang San, pakasalan mo ako kapag laki mo. Sige. Hindi ko gusto. Hindi mo gusto? Kung kaya mo, itali mo ang buhok ko habang buhay. Hi, gwapo. Pwede bang makuha ang social media mo?
Si Jiang San ay lalaki ko, si Murong Wanwan. Kung hindi kayo kontento, lumapit kayo at harapin ako. Noong tumakas ako mula sa kasal, sabi nila baliw raw ako. Mukhang ganoon din ang tingin mo sa akin. Hindi na sana ako umasa pa sa iyo. Hindi pa nangyayari ang aksidente. May panahon pa para itama ang lahat. Anong ginagawa mo? Hahalikan kita. Noon nahihiya pa siyang humawak ng kamay. Paano niya nagawang ako'y halikan ng kusa? Zhang San, alam kong napakaunawain ka. Bilisan mo na at magpaalam ka na kina Murong Wanwan at Miss. Kung hindi ka pa aalis, mahuhuli ka na. Salamat sa pagtatapos nito sa pamamagitan ng isang halik. Naiintindihan ko na ang iyong pasya. Murong Wanwan, paano mo nagawang lokohin ang aking amo at makipaglandian pa sa ibang lalaki? Wala ka talagang dangal bilang babae. Habang si Murong Wanwan ang nagsasalita, kailan pa nagkaroon ng karapatan ang isang aso ni Liu Zicheng na kumahol sa harap ko? Sige, naisip mo pang saktan ako? Isusumbong kita sa amo ko. Kayong dalawang taksil. Kalma ka lang, natural lang na masaktan. Bumalik ka sa amo mo at sabihin na ang panlilin lang niya sa tatay ko, pati ang sapilitang pagpapakasal sa akin. Ako mismo ang maniningil sa kanya. Jiang San, simula ngayon, hindi na kita guguluhin pa. Narito ang $5. Pambili mo ng gamot. Ang sukli, itago mo muna. Sa pagsisilbi mo kay Young Master Liu, marami pang parusang naghihintay sa iyo. Boss, itong $820. Itago nyo itong mabuti. Dahil bukas, baka maging 8 milyon at $20,000 na yan. Miss? Pa, Murong, Wanwan, tumakas ka sa sarili mong kasal. Sino ba talaga ang nais mong makita? syempre, ang taong totoong gusto kong pakasalan. Sino? Ako, si Zhang San. Mamaya, kakausapin ko ng maayos si Papa. Ako ang kusang tumakas sa kasal. Wala ka ritong kinalaman. Sa dati kong buhay, noong nalugi ang pamilya ni Murong, ang bakuran na ito ay nabili ko na. Ginawa ko ito dahil naalala ko si Wanwan. Ngayong nandito pa siya, may oras pa para sa lahat. Napakabuti nito. Anong tinititigan mo? Kung ganitong eksena ay nakakatakot na sa'yo, kung ganoon, hindi mo na kailangang makita si Papa. Huwag kang mahihiya. Pa, itututok nyo ang baril nyo sa kaibigan ko. Ganito ba kayo tumanggap ng bisita? Hindi ba't sobrang bastos yan?
Walang hiya ka. Naglakas loob kang guluhin ang kasal ng anak ko. Parurusahan kita. Pa, ibaba mo po ang baril. 1-1. Ako mismo ang kusang lumapit sa kanya. Wala siyang kinalaman dito. Di ba may gusto kang sabihin kay Papa? Sabihin mo na, tapos umalis ka na. Dahil kung hindi, baka tapusin niya ang buhay mo. Ito ba yung duwag na kilala ko? Nang makakita siya ng baril, hindi ba dapat natatakot na siyang kumaripas palayo? Ginoong Murong, ang baril nyo? Nakakatakot yan. Sabi ko na nga, ang duwag na ito, paano siya biglang magbabago? Dahil natatakot ka, umalis ka na rito. Alang-alang sa karangalan ni Wanwan, palalampasin ko ito ngayon. Ang kaisa-isa kong anak na si Hylong Association ay hindi para sa isang duwag na tulad mo. Wala kang pag-asa. Layas. Dahil kung hindi, pagbalik ng ganitong oras sa susunod na taon, ito na ang huling hantungan mo. Ginoong Murong, nagkakamali kayo. Hindi ako nagpunta rito para hingin ang basbas nyo, para maging kami ni Wanwan. Wanwan, tingnan mo. Ito ang lalaking lagi mong iniisip, kahit hindi nabanggitin ang estado sa buhay dahil sa kaduwagan niya. Sa hinaharap, paano kanya mapoprotektahan? Kahit papaano, hindi niya gagamitin ang kapangyarihan para saktan ako. Zhang San, anumang kailangan mo, sabihin mo lang sa akin. Ibibigay ko iyon sa'yo. Totoo po ba? Magsalita ka. Magkano bang kailangan mo? Pagkakuha mo, lumayo ka habang buhay kay Jiang Cheng at kailanman, huwag ka nang magpakita kay Wanwan. Ginoong Murong, hindi ako pumunta rito para humingi ng pahintulot nyo. Naparito ako para ipaalam sa inyo. Si Murong Wanwan. Ako, si Jiang San, ang pakakasal sa kanya. Anong sabi mo? Murong Wanwan, pakasalan mo ako. Kanina lang sabi mo tiyak na papayag ka. Hindi naman siguro. Ganun ba kabilis ang pagsisisi mo? Ang yabang mo. Anong karapatan mo para pangasawahin si Wanwan? Ako si Murong Waiting. Naging pinuno ng underground sa loob ng 20 taon. Gumagawa ng madidilim at mapanganib na negosyo. Ikaw, duwag, natakot sa gulo. Anong karapatan mo? Magsalita ng ganyan sa akin? Ilabas niyo ang taong yan. Pag bumalik ka pa, hindi na ako mag-aatubiling parusahan ka. Papa, wag mo siyang galawin. Umalis ka na. Masaya naman ako na sinamahan. Ang mo ako rito. Sige, paparusahan na lang kita. Anong klaseng laruan to? Ang mga bago kong tauhan ko sa trabaho, hindi gumagamit ng ganyang baril. Dahil ba sa kasal ko kaya siya nagkakaganyan? Si Jiang San. Ibang-iba na talaga siya kumpara dati. Bata, nasisiraan ka na ba ng ulo? Patawad po, Ginoong Murong. Dahil nasira ko ang baril mo, babayaran ko ito. Lumabas muna kayo. Itong batang ito na dati ay nilangaw man ay hindi kayang manakit dahil sobrang duwag. Bakit ganito ang nangyari sa kanya? Hoy, bata, sa mundong pinamumunuan ng Jiang Cheng, kakayahan ang labanan at husay sa diskarte. Isa ka lang na waiter sa restaurant. Kung hahayaan mong sumama sa'yo si Wanwan, gugutom lang ba siya sa'yo? Dad, Si Liu Zicheng naman, kahit papaano'y mayaman at makapangyarihan. Ikaw, anong meron ka? Opo, tama po ang sinabi ninyo, Ginoong Murong. Tunay ngang makapangyarihan at mayaman ang pamilyang Liu. Ngunit ang yaman at kapangyarihan, mapasaiyo man yan ngayon, bukas ay tiyak na maaari na rin maging akin. Sino bang di marunong magyabang? Ganito na lang. Si Chen Tianfeng ng South City ay may dating utang sa akin. Hindi naman kalakihan, 50 milyong dolyar lang. Kalahating taon na ang nakalipas. Kung talagang may kakayahan ka, singilin mo yan para sa akin.
Si Chen Tianfeng? Dad, sira ang ulo ng Chen Tianfeng na yon. Ang mga tauhan niya ay puro kriminal at walang takot. Kapag pinapunta mo siya roon, hindi ba't parang ipinapahamak mo rin siya? Bakit? Nangangatog ka na ba? Kung hindi mo kayang makuha ang utang na yan, paano mo pa maipaglalaban na maprotektahan mo ang anak ko? Huwag mo na ring bayaran ang baril at umalis ka na. Ang tusong matandang ito, gusto akong gamitin para sa sariling interes. Pero tungkol sa utang ni Chen Tianfeng noon, dapat nang singilin niyon. Murong waiting. Kung di niyo tatanggapin si Zhang San, huwag niyo na rin akong ituring na anak ninyo. Mula ngayon, ako si Murong Wanwan. Ang utang na iyan, ako ang hahawak. Wala na bang takot ang batang ito ngayon? O nagbabaka sakali lang? Sige, may tapang ka. Bibigyan kita ng 3 araw. Pagkatapos ng 3 araw, dapat dala mo ang 50 milyong dolyar sa harap ko. Kung hindi, huwag ka nang magpakita kailanman kay Wanwan. Hindi ko kailangan ng 3 araw. 1-1. Babalik ako bukas na bukas. Kayo dyan, ihatid si Miss sa kanyang silid. Tuloy po kayo, Ayo Bath Center. Chen Tianfeng o Chen Tianfeng, noong nakaraang buhay, para lang mapasunod ako at gawing kalaguyo mo, muntik mo akong wasakin. Dahil yan ang gusto mo, pagbibigyan kita. Malawak nga ang negosyo ni Chen Tianfeng, pero sa totoo lang ay nakasandal lang siya sa impluensya ni Biaozi para manatili rito sa Jiangcheng. Sa dating buhay ko, sinundan ako ni Biaozi at inilaan niya ang buhay niya ng maraming dekada. Kuya, Biaozi. Sa dating buhay ko, kung hindi lang sa panlilinlang ng iba, hindi sana humantong dito ang lahat. Hayaan na lang. Buti na lang at hindi pa huli ang lahat. Ulat po, kay Young Lady, walang anumang anomalya. Ligtas si Mr. Zhang. Ipagpatuloy ang pagbabantay. Protektahan siya. Huwag hayaang may mangyaring masama sa kanya. Masusunod po. Zhang Xiaoyu, nandito ka sa massage center ni Sister Feng. Hindi ito ang study center mo. Pwede bang tigilan mo na ang patagong pagbabasa ng bulok mong notebook? Pasensya na po. Dapat lang. At saka, kapag hinawakan ka ng customer, ibig sabihin, gusto ka nila. Huwag kang umarte na para bang nababawasan ang pagkatao mo kapag dumidikit sila sa'yo. Kung patuloy kang mabagal, mapipilitan akong isumbong ka kay Sister Feng. Naiintindihan mo ba? Naiintindihan ko po. Mabuti. Buti at naiintindihan mo. Huwag kang tumulad sa walang silbi mong kuya na mas piniling maghugas na lang ng plato imbes na tanggapin ang kabutihang loob ni Sister Feng. Kailangan mong maging wais sa buhay para makasabay ka sa lipunang ito. Teka, sino ka ba? Nakikialam ka ba rito? Malapit ka nang kumuha ng exam sa kolehiyo, Zhang Xiaoyu? Bakit ka nandito? Kuya, hindi na ako mag-aaral para hindi ka na mahirapan. Xiaoyu? Hindi nahihirapan si kuya. Basta magtrabaho ng marangal. Siguradong gaganda rin ang buhay natin. Mag-aral kang mabuti. Tungkol naman sa pera, si kuya na ang bahala. Wala kang pakialam sa akin. Hindi ko kailangan ng pera mo. Xiaoyu? Umalis ka na kuya. Wala ka ng pakialam sa buhay ko. Sabi ko na nga, isa ka lang talagang tagahugas ng pinggan. Bakit? Gusto mong ipagtanggol ang kapatid mo? Alamin mo muna kung sino ang binabangga mo bago ka pumunta rito. Kuya, Lumuhod ka. Nakakatawa. Luluhod ba ako sa harap ng hamak na tagasilbing ito? Hoy, bata. Kilala mo ba kung sino ako? Hindi mahalaga kung sino ka. Sa loob ng 3 minuto, bubuhatin ka palabas. Pagkaraan ng kalahating oras, sa ospital ka babagsak na may nabaling buto sa isang braso at putol ang isang binti. Pero ang sasabihin mo ay nahulog ka sa hagdan. Dahil kung hindi, kinabukasan makikita ka sa loob ng malamig na morgue. Naintindihan mo ba? Ikaw, anong balak mong gawin? Pananakot? Karahasan? Krimen? Bahala ka kung paano mo iyon intindihin.
Boss, pasensya po. Nagkamali po ako. Pakiusap. Patawarin niyo po ako. Pakawalan niyo na ako. Malayo ka pa sa tunay na kasamaan. Magpakatino ka na lang. Ngayon, pansamantala munang hindi mo magagamit ang braso mo bilang aral sa'yo. Salamat po. Si Kuya, bakit parang ibang tao na siya? Kuya, ikaw pa rin ba ang kuya ko? Sobrang mahina ang kuya mo noon, kaya hindi kita naalagaan ng maayos. Hindi ka ba galit na palihim akong lumabas para magtrabaho? Hindi galit si kuya. Sinisisi ko lang ang sarili ko dahil wala akong nagawa na hindi kita naprotektahan. Pero hanggat nandito si kuya, hindi kita hahayaang makaramdam ng kahit konting pasakit. Pag-aaralin pa kita sa ibang bansa. Hindi ba gusto mong pumunta sa Australia? Sige, mangyayari yan. Totoo ba? Sasamahan mo ba ako sa Australia, Kuya? Oo. Pag natapos kong ayusin lahat dito, lilipad na agad tayo roon. Ihanda mo para sa akin ang 50 milyong dolyar para kay Zhang San. Kakailanganin niya iyon para sa kanyang pag-alis sa ibang bansa. Young lady, si Jiang San ay may iba ng babae sa ganitong kalagayan. At tutulungan mo pa rin siyang umalis? Tama na ang daldal. Kung ginagawa man niya to, tiyak na mabigat ang dahilan niya. Pigilan ninyo siya. Hindi natin siya pwedeng ilagay sa panganib. Hanapin si Chen Tianfeng. Ayusin agad ang kanyang pag-alis sa bansa. At siguraduhin walang sinuman ang hahamak sa kanya. Gawin mo ang ipinag-utos ko. Masusunod po. Mamaya, papasok ako para magtrabaho. Dito ka lang, umupo ka at hintayin mo ako. Kuya, pero pambabaeng paliguan ito. Isuot mo ang headphones mo. Huwag kang makinig sa kahit ano at huwag kang lumingon sa paligid. Naintindihan mo ba? Sister Feng, matagal na tayong hindi nagkita. Talagang kaakit-akit pa rin ang katawan mo. Nako, sino nga ba to? Iyon pala ay ang pinakasikat na matapat na tao sa Jiangcheng, walang iba kundi si Zhang San. Bakit? Tawa ka na bang magsilbi sa lamesa at gusto mong lumapit dito kay ate? Para maghanap ng thrill? Hindi ko na kayang magpakabait ng sobra. Kaya nandito ako para humingi ng pabor kay Sister Feng, tama? Humingi ng pabor sa akin? Nabalitaan kong, labis ka raw nagmamalaki nitong huli at naglakas loob ka pang harapin ang baril ng hari ng underworld na si Murong Waiting. Pero alam mo, gustong gusto ko ang mga katulad mong mabilis matuto at lumalabang bigla. Sa pagsunod mo kay Murong Wanwan, ano bang mapapala mo? Dito ka na lang kay ate. Si ate na ang bahala sa'yo. Nasubukan mo na ba? Gusto mo bang makipaglaro kay ate? Sige. Isang laban. 50 milyong dolyar. Pera lang ba?
Madali iyan pag-usapan. Basta pasayahin mo lang ng todo si ate. Ha? Init na init ka na? Heto ang popsicle, magpalamig ka muna. Jangsan, ang tapang mo. Tapusin niyo siya. Sa nakaraang buhay, lagi akong binubugbog sa underground arena. Ngayon, sa wakas, makukuha ko na ang interes na sisingilin ko. Anak nang, huwag na tayong magsayang ng oras. Sabay-sabay na kayong humarap. Jangsan? Imposible. Yung lalaking dati sunod-sunuran, paano siya nagkaroon ng ganyang kakayahan? Naglalakas loob ka pang magwala rito sa teritoryo ko? Sa labas, may mahigit 10 pa akong tauhan. Uminahon ka, Sister Feng. May ipapakita akong nakakatawa sa'yo. Kontrata ng utang ng pamilyang Murong. Bakit nasa iyo to? Naglilingkod ka rin kay Biaozi. At alam nating siya at ang pamilyang Murong ay mortal na magkaaway. Tungkol sa pangungutang mo sa pamilyang Murong. Hindi ba niya alam yon? Ayokong makisawsaw sa usapan nyo. Pero yung pagkakautang mo sa pamilyang Murong na 50 milyong dolyar na di mo pa nababayaran, pati ako madadamay. Kapag ang kontratang ito mapunta sa mga kamay niya, lalo na't mainit pa ulo noon. Ay, Huwag mo akong tinatakot. Sino ka ba? Para kilala mo si Zhao Debiao? sige, pustahan tayo. Huwag. Ano? Anong gusto mong ipagawa sa akin? Simple lang. Ang 50 milyong dolyar ni Ginoong Murong. Ikaw mismo ang magbabalik sa kanya. Sige. Ako na ang magbabalik. Sandali lang. Meron ditong 2 milyong dolyar. Regalo ko po sa inyo. Huwag niyo itong ibabalita kay Brother Zhao. Kapag ginawa nyo, siguradong hindi na ako makakalusot pa. Napaka-galing mo. Talaga. Papa, ano po bang nangyayari? Alam ng buong Jiangcheng hinggil sa kasal namin ni Wanwan kahapon. Pero ang nangyari, tumakas ang bride kasama ang isang mahirap na waiter. Tinasabi mong ang anak ko ay sumama sa isang waiter? Sino ang nakakita niyan? Ako ang nakakita. Si Zhang San, hindi lang niya inagaw si Binibining Murong. Sinaktan pa niya kaming 2 pang kasama ko. Papa, pakinggan niyo po. Ang dangal nating pamilyang Liu ay lubos nang napahiya. Zicheng, hindi pa kayo kasal ni Wanwan. Kaya wag mo muna akong tawaging papa. Ano po? Brother Waiting, totoo ngang ikaw ang pinuno ng mga sindikato rito sa Jiangcheng. Pero kami, sa pamilyang Liu, ay isang maimpluwensiyang angkan din. Para sa usaping ito, kailangan mong bigyan ang pamilyang Liu ng paliwanag. Sino ba iyang si Zhang San sa palagay niya para makialam sa pagsasanib ng ating 2 pamilya? Brother Liu, huminahon ka muna. Si Wanwan ay pansamantalang nalito lang. Nauto lamang siya ng lalaking iyon. Kailan pa makakapasok ang magiging manugang namin sa pamilya naming pamilyang Liu? Huwag nating hayaang ang mga masamang taong iyon ang magligaw sa kanya. Nanay ni Zicheng, huwag kang maging sobrang seryoso. Sa taong iyon, naasikaso ko na. Inutusan ko siyang pumunta sa teritoryo ni Chen Tianfeng sa Timog para maningil ng utang na umabot sa 50 milyong dolyar. Kay Chen Tianfeng? Hemp? Tay? Uncle Murong, ay hindi niyo ba siya pinapahamak doon?
Isa lang itong paraan para tuldukan ang lahat. 1-1? Uncle Murong, palagay ko, ang kasunduan sa kasal ng ating mga pamilya, dapat nang ipagpatuloy agad para wala nang kung sino-sinong hamak na tao ang makikialam sa pagbubuklod ng ating mga pamilya. Ang mababang taong iyon ay hindi maghahangad ng kapangyarihan ng pamilyang Murong. Kahit anong paraan, para pilitin niyang pakasalan ang isang babaeng di naman niya mahal. Hindi ba, Young Master Liu? 1-1, bakit ayaw mong maniwalang totoong mahal kita? Liu Zicheng, magpasalamat ka dapat na hindi tayo ikinasal. Bakit? Dahil kung nagkataon, hindi ka na sana dito ngayon, kundi matatagpuang nawala sa mismong araw ng kasal. Bilang isang misteryosong pagkawala. Tay, 1-1, iisang pamilya lang kayo ni Zicheng. Kaya di mo kailangang manakot ng iba dahil lang sa isang tagalabas. Tama yan? Narinig ko na. Yung waiter na iyon pumunta raw siya sa teritoryo ni Chen Tianfeng. Sa ganong lugar, makakaalis pa ba siyang buhay? Marahil, sa mga oras na to, baka nasa ilog na ang bangkay niya. 1-1, bitawan mo na yan at sundin mo na lang ang pagpapakasal kay Zicheng. Iyan ang tama. Murong 1-1, huwag mong akalaing di ko alam kung anong uri ng taong si Zhang San. Isa lang siyang duwag na ang alam lang ay magtago sa likod ng mga babae. Walang pera, walang kapangyarihan. Ano ang ipanglalaban niya sa akin? 1-1. Kahapon, pumunta si Zhang San kay Chen Tianfeng at dahil sa pagpunta niyang iyon sa lugar na alam niyang kapahamakan, huwag mo na siyang hintayin. Hindi ko na nga siya kailangang hintayin pa. Zhang San, sumama ka nang pumunta sa Australia kasama niya. Baka habang buhay ka nang hindi na babalik. 1-1, narito na muli ako, si Zhang San. Ikaw. Young Master Liu, balita ko'y mayaman ka at maimpluwensiya? Ako. Anong balak mo? Teka. Ikaw. Ginoong Murong, natupad ko na po ang utos ninyo. Ang hinihingi ninyong 50 milyong dolyar, ni sentimo'y walang bawas. Nabawi ko na po para sa inyo. Buksan ang baul. Chen Tianfeng? Si Zhao Debiao, mula sa Timog, ay palaging kasalungat ng Hailong Association. Hindi ba si Chen Tianfeng ang tauhan ng Zhao Debiao? Paanong siya mismo ang magdadala ng pera? Ginoong Murong, yung dati na hiniram naming 50 milyong dolyar, nandito na pong buo. Kasalanan po ito ng mga tauhan ko na di nagpaalala kaya naantala ng ilang buwan ang bayad ko. Naway pagbigyan nyo kami. At huwag kayong magalit. Hahaha. Sobrang galang ninyo. Kakaunti lang naman ang ilang 10 milyong dolyar, kaya normal lang na magkaroon ng kapalpakan minsan-minsan. Zhang San, tingnan mo, kumpleto na ang bayad, ang kontrata. Ipaabot mo kay Biaozi, sabihin mong nakabalik na ang kuya niya. Zhang San, nababaliw ka na ba? May lakas loob ka pang tawagin ang sarili mo na kuya ni Zhao Debiao. Siguraduhin mong kilala mo talaga siya. Dahil kung hindi, ako mismo ang hahanap ng huling hantungan mo. Naku, grabe. Sobra na to. Talagang mali na to. Balae, pababayaan mo na lang ba ang ganitong isang hamak na basag ulo na mapahiya tayo pati ang pamilyang Liu at ipahiya pa ang magiging manugang mo? Kuya Waiting, dahil sa nangyari ngayon, nararapat na ang taong ito'y panagutin. Kung hindi, saan ilulugar ang dangal ng pamilyang Liu? Sa mundo ng negosyo sa Jiangcheng, ano ang sasabihin ng mga tao tungkol sa ating dalawang pamilya? Kuya Liu, usapin ito ng mga bata. Hayaan mo sila ang mag-ayos niyan. Kapag tayo, mga nakatatanda, ang nakialam, hindi na ito maganda sa paningin. Kuya Waiting. Zhang San, akala mo ba na sa paggawa mo ng mga kalokohan, matatakot mo na ang lalaking iyon mula kay Chen Tianfeng? Para makapasok ka sa alta sosyedad? Wala ka namang silbi at isa ka lang hamak na utusan. Basura ka. Si Murong 1-1 ay pansamantala ka lang niyang kinatuwaan
Ginawa ka lang niyang laruan. Kapag magsawa na siya sa'yo, kahit ang pagpapahid ng kanyang sapatos ay hindi ka pa rin karapat-dapat. Murong 1-1. Ang lakas ng loob mong saktan ako. Wala ni isa ang pwedeng magpahiya sa kanya sa harap ko. Pagbabayarin kita. Ang malakit ng babae, hindi gawain ng totoong lalaki. Lalaki? Isang duwag ka? May gana ka pang tawaging sarili mo'y lalaki. Jiang-san, tandaan mo, ang kagaya mong nagaling sa mababang antas at mahina ay talaga namang katawa-tawa. Ni wala kang tapang lumaban. Ano pa ba ang kaya mong gawin? Hindi ako nakikipagbakbakan. Bakit hindi na lang tayo mahinahong mag-usap para magkaunawaan? Anong usapan? Sa mundong ito, walang gaanong puwang para sa katwiran. Wala ka namang pinag-aralan, isa kang bahagbuntot. Sige, subukan mo akong saktan. Gawin mo kung matapang ka. Walang kwenta. Ha ha ha. Ngayong araw, ipapakita ko sa'yo kung ano ang tunay na ibig sabihin ng pagiging lalaki. Wan-wan, tunay ba tong baril na to? Jiang-san, huwag kang padalos-dalos. Zicheng. Zicheng. Sinta, mahal kita. Zicheng. Young Master Liu, ngayon, mukha nang hindi ka na tunay na lalaki. Ano? Anong balak mo ngayon? Anak ko! Anak! Anak ko! Murong waiting. Manonood ka na lang ba? Sige. Ang husay mo, Hailong Association. Talagang mahusay ka, Murong Waiting. Pinabayaan mong maghasik ng gulo ang kriminal na to. Binastos ang pamilya ko. At sinaktan ang kaisa-isa kong anak. Lahat ng ito, hinding-hindi ito malilimutan ng pamilyang Liu. Umalis na tayo. Dali. Bakit mo pa? Pinutukan ang bahaging iyon ng katawan niya. Wan-wan, naglakas loob siyang saktan ka. Hindi ko talaga palalampasin to. Dapat sa ulo mo na siya binaril. Ang mga katulad niya. Panganib lang yan kapag nabuhay pa. Ha? Halos ko nang makalimutan. Anak ka nga pala ng isang makapangyarihang pamilya sa ilalim. Jiang-san, Murong Waiting. singilin mo sa kanya ang utang na to para sa akin. Ang pabor na to, si Murong Waiting ang unang makakaalala. Pero, dito mismo sa harap ng pamilyang Murong, naglakas loob ka pang kumilos. Sinaktan pa ang mga tauhan ng pamilyang Liu at lubos pang nagpainit ng ulo ng lahat. Ang kasalanang ito, paano mo babayaran? Murong Waiting. Grabe ka talagang tusong matanda. Ginawa mo akong pangsingil. Pag di mo nakuha, pwede mo ring samantalahin ang pagkakataon para tuluyan mo akong alisin. Iniingatan mo ang tingin sa'yo ng pamilyang Liu. Ayaw mong makipagbanggaan. Kaya ginamit mo ako para masira ng tuluyan ang ugnayan nyo. Sa ganitong paraan, ang lahat ng pakinabang sa'yo lahat mapupunta. Isa lang siyang bagito at basang sisiw pa. Pero bakit napakalalim ng kaniyang pangunawa? Zhang-san, ikaw pa rin ba ang dating Zhang-san? Talagang matalino kang bata. Kung hindi ako matalino, sa nakaraang buhay ko pa lang, siguro'y 800 beses na akong naglaho. Young lady, ang galing mo kanina? Yung sampal na yon, ang lakas ng tunog. Sino ba siya para pagsalitaan ka ng masama? Masakit ba ang kamay mo? Dahil nagpasya ka nang umalis, bakit kailangan mo pang bumalik? Ano bang sinasabi mo? Wala lang. Paano mo ba nakuha ang perang ito? Chen Tianfeng, hindi siya basta-bastang kalaban. Maayos lang akong nakipag-usap. Maayos na usapan lang? Nakipag-usap ako gamit ang kamao. Siyempre, hindi lang naman para tulungan ang tatay mo sa paniningil. Kailangan ko rin talaga ng pera. Nakuha mo na ba yung pera? Nakuha ko na, kahit hindi ganoon kalaki. Sapat na ito pansamantala. Ay, oo nga pala. 1-1, madalas kang mag-abroad. Alam mo ba kung paano kumuha ng visa papuntang Australia? Turuan mo naman ako. Talagang aalis ka. Sa sandaling panahon pa lang, ganyan ka na niya na bago. Mukhang siya ay napakahalaga para sa'yo. Tutulungan kitang asikasuhin iyon.
Ang sarap sanang halikan ng mga labing ito. Bakit ba kasi dati napakatorpe ko? Uy, young lady, hindi maganda to. Si Jiang San ay... Anong nangyari kay Zhang San? Si Jiang San? Yan. Anong ginagawa niya dito? Wanwan, babalik ako maya-maya. Hoy, sigurado ka bang babalik ka pa? Huwag kang magsalita ng ganyan. Sana pinigilan niyo si Jiang San at pinalayas niyo siya palabas ng bansa. Anong nangyayari ngayon? Binibini? Sanay, napigilan namin siya. Pero sinong mag-iisip? Na ang mga tauhan ni Chen Tianfeng ay ikinulong kami buong magdamag at binugbog pa kami. Kaya po di namin naprotektahan si Mr. Jiang. Akala namin patay na siya. Umalis kayo. Opo. Brother Biao, tikman ninyo muna. Ang bagong dating naming paninda. Narinig ko po na gusto ninyo ang ganitong timpla. Anong kailangan mo? Brother Biao, kahapon may isang lalaki na nag-eskandalo sa bathhouse natin. Sobrang lupit ng galaw niya. Yung 6 kong tauhan, hindi man tumagal ng 3 minuto laban sa kanya. Fengar, itinalaga kitang mamahala rito? Kung maging ganito kaliit-liit na bagay ipapasa mo pa sa akin? Ano pang silbi mo sa akin? Ha? Hindi po ganun, Brother Biao. Ang totoo niyan, sobrang hambog ng taong iyon, ipinapasabi pa niya ito sa inyo. Ang sabi niya, sabihin mo kay Biaozi, bumalik na ang kuya niya. Sabihin mo, sino ba yon? Si Jiang San. Ako si Zhao De Biao, at matagal na akong nabubuhay sa mundong to, kahit sinong nangangahas magyabang ng ganyan, matagal nang naglaho rito. Sabi ko na nga, nagbibiro lang ang batang yon. Mamaya-maya, paparusahan ko rin siya. Brother Biao, yung perang ipinadala natin noong nakaraang buwan, bumalik na naman sa atin. Ayaw pa rin niya itong tanggapin. Sobrang tigas talaga ng ulo niya. Sino ba siya? Sinong mangangahas tumanggi sa pera ni Brother Biao? Isang mabuting tao. Noong araw, nang mahulog ako sa lawa at muntik nang malunod, siya ang sumagip sa akin, pati pinag-aral pa niya ako. Kahit siya mismo kumikita lang ng kakaunting barya, palagi niya pa rin akong pinapayuhan na maging mabuti. Pero sa mundong to, ang mga tapat, mahirap mabuhay. Sugod, huwag niyo siyang hayaang mabuhay. Ako ba ang hinahanap mo? Master San, sumusunod lang ako sa utos. Sabihin mo sa akin, nasaan si Chen Tianfeng? Sige po. Ha ha ha. Ha ha ha. Mahal kong ate, may sasabihin ako sa'yo. Sabi ng tito ko, pag kumita ng husto ang negosyong ito, bibilhan niya ako ng pinakabagong modelo ng sports car. Pagdating ng araw, sa loob ng kotse, mag-enjoy tayo. Ha ha ha. Brother Gia, bakit sobrang bait ng tito mo? Ewan ko rin. Marahil kasi sobrang husay ni Brother G. Yung tunay na anak ng matandang yon, malamang nandoon sa kung anong mumurahing restoran at naghuhugas lang ng pinggan. Pero yung matanda, wala nang pakialam sa kanya. Ha ha ha. Tagay na. Aba, tingnan mo nga kung sino to. Usap-usapan si Cao Cao. Ayan, at dumating na siya. Hindi ba ito ang mabait kong kuya? Si Jiang San? Bakit? Pagod ka na bang maghugas ng pinggan? Kaya nandito ka para masilayan ang tunay na mundo?
At nagkukunwari ka pang di mo ako kilala? Anak din ako ng tatay mo. Kahit sa apelyido lang at bilang nakababatang kapatid mo, hindi ka man lang marunong bumati. Tama nga sila, kapag lumaki ka nang walang gumagabay sa'yo, talagang wala kang modo. Haha, kuya kong mahal. Wala na ang nanay mo. At pati ang tatay mo. Ginamit ang nakuha niyang pera para muling magpakasal, para pag-aralin ako, at bilhan ng kotse at bahay. Alam mo ba kung bakit? Dahil sa paningin ng tatay mo, na ikaw at ang hamak mong kapatid ay nararapat lamang na magsilbi at maghugas ng paa ng iba. Samantalang ang isang ulirang anak na tulad ko, ang bukod tanging nakapagdadala sa kaniya ng dangal. Sana'y hinayaan na lang kitang ilang araw pa. Ikaw, hindi ba gusto mo talagang maglingkod sa iba? Lumapit ka. Lumuhod ka. Lagyan mo ng alak ang baso ng nobya ko at tawagan mo si Conquer. Pagkatapos, palalayasin na kita. Oh, kita mo? Tama ako. Kahit magkaroon ka ng sobrang tapang, hindi mo pa rin ako kayang saktan. Ikaw, diyan ka lang sa loob ng kusina, bilang katulong. Maghugas ng pinggan, at kapag nalinis na, punasan mo pa ng paulit-ulit. Walang hiya ka! Ah. Mahilig ka pala sa inuman. Sige, tagay pa. Jiang-san, may gana ka pa talagang saktan ako? Pagbalik ko, tiyak na isusumbong kita sa tatay mo, hindi kanya patatawarin. Tatay mo raw? Kuya, nagkamali ako. Kuya, patawarin mo ako. Tama na po, nagkamali ako. Tulong. Tama na, nagsisisi na ako. Sister Feng, tapos na ang eksena. Ngayon, oras na para pag-usapan ang tungkol sa atin. Jiang-san, nasaan na yung mga taong inutusan kong sumundo sa'yo? Bakit ba? Mag-isa ka lang dumating? Yung kaibigan mong nakasombrero, kanina habang dumadaan kami sa tabing ilog, pilit niyang sinabing naiinitan siya at nais tumalon para lumangoy. Hindi ko man lang siya napatigil. Baka ngayon ay kasama na siguro siya ni Haring Dragon at naglalaro na ng baraha? Sister Feng, huwag kang masyadong padala sa emosyon. Kung ang mga tao mo ay walang galang, ako na mismo ang tutulong sa'yo para turuan sila ng leksyon. Jiang-san, huwag mong akalaing dahil marunong kang makipaglaban, magaling ka na. Nandito tayo sa Jiangcheng. Kinulo mo ang mga tao ko. Hindi ka palalagpasin ni Zhao de Biao? Yung ipinapasabi ko kay Biaozi, nasabi mo ba sa kanya? Huwag ka nang magkunwari, Jiang-san, ni hindi nga niya kilala ang gaya mo. Kung lalabanan mo ako, tiyak lang na mapaparusahan ka. Pero, nakikita kong may potensyal ka. Sa pagsunod mo kay Murong 1-1 sa batang paslit na yon, ano bang mapapala mo? Sumama ka na sa akin. Pera, kapangyarihan, babae, lahat kaya kong ibigay sa'yo. Ang nangyari ngayong gabi, ituturing kong parang walang nangyari. Sa'yo? Sister Feng, napakaliit ng teritoryo mo. Hindi kasya ang katulad kong malaking tao rito. Ikaw, gusto kong makaharap si Zhao de Biao ngayon na. makaharap si Brother Biao? Zhang-san, sino ka ba sa tingin mo? Akala mo ba ganun lang kadali makita si Brother Biao? Dahil lang sa pagkukunwari mong ikaw ang nakatatanda niyang kapatid na puro kalokohan? Tingin ko, mukhang ayaw mo talagang tumigil. Talagang gusto mong pumasok sa Hall of Yam. Sigurado ka bang nais mo talaga siyang makita? Tigil. Pribadong lugar ito. Bawal ang mga hindi kilala. Brother Bao, siya po si Jiang-san. Nais po niyang makaharap si Brother Biao. May kausap pa si Brother Biao. Hindi siya maaaring gambalain ng kung sino-sino lang. Lumayas.
Sige, subukan mo. Puntahan si Zhao de Biao at sabihin, nandito na si Zhang San. Brother Bao, o baka naman, hayaan mo na lang silang magkita para na rin pagtupad sa huli niyang hiling bago siya mawala. Sister Feng, alam mo naman kung anong ugali ni Brother Biao. Pag pinapasok ko siya, sagot ba natin ang mangyayari? Baozi, hindi ba? Maniwala ka sa akin, kapag si Brother Biao hindi ako nakita ngayong araw, mas mabigat na parusa ang aabutin mo. Nagpapasikat ka lang. Umalis ka na dito. Sobrang tigas ng ulo mo. Nga pala, siguradong di niya nabanggit ni Brother Biao sa inyo na nang mahulog siya sa Poso Negro, may sumagip sa kanya, di ba? Sinungaling. Klarong si Brother Biao nahulog lang naman sa swimming pool. Zhang San, sa palagay ko, talagang sira na ang ulo mo. Kathang isip lang ang kalokohang yan. Napaka-importante ni Brother Biao. Mahuhulog pa siya sa Poso Negro? Paano mo nalaman ang tungkol kay Brother Biao? Ano sa palagay mo? Anong nangyari sa inyo sa labas? Ang ingay nyo? Wala ba kayong naririnig? Kinakausap ko kayo. Ikaw. Boss. Kuya. Kuya. Sa wakas, nagpakita ka rin. Sige, tama na. Sumasabit na ang sipon mo sa akin. Ayos ka rin, Biaozi. Mukhang umasenso ka na ngayon para lang makita ka. Ang dami pang kailangang pagdaanan. Sinong nag-utos sa inyo na saktan ang kuya ko? Brother Biao, hindi ko po alam na siya pala talaga ang kuya ninyo. Si Sister Feng po. Ang sabi ni Sister Feng, may manggugulo raw dito. Nagkukunwari raw na kuya ninyo. Pagkakamali lang po. Nagkamali lang po kami. Brother Biao, kasi si Zhang San, hindi pala siya. Kasi si Master San, sobrang galing makipaglaban si Master San, kaya natakot akong baka kayo masaktan. Tsaka, sabi niyo hindi niyo raw kilala si Zhang San? Wala ngang Zhang San o kung sino pa man. Zhang Zhigang ang pangalan ng kuya ko. Nakalimutan mo na? Di mo ba alam na nagpalit na ako ng pangalan? Zhang Zigang. Iyan ang pangalan ko noon bago pa ako umalis ng bahay. Ano? Dati mo palang pangalan yon, kuya? Wala yon, Biaozi. Di ko lang naipaliwanag. Huwag mo silang sisihin. Narinig nyo ba? Magpasalamat kayo sa kuya ko. Salamat, Master San. Salamat, Master Salamat, San. Master San. Salamat sa awa ninyo, Master San. Salamat sa awa ninyo. Kuya, tara na sa loob para makapagkuwentuhan tayo tungkol sa nakaraan. Tara! Tara na! Kuya, nitong mga nakaraang taon, lagi kitang pinapadalhan ng pera, pero ayaw mo namang tanggapin. Akala ko tuloy. Galit ka sa, hindi kasi ako nakinig sa'yo, at lumihis ako sa tamang landas, at ayaw mo na akong makita. Biaozi, mabuti na lang at hindi ka. Hindi nakinig sa akin noon. Ang mabubuting tao, madalas hindi na nakakaalpas sa mundong ito. Kuya, mayroon bang nangaapi sa'yo? Sabi mo lang sa akin, at siguradong papanagutin ko silang lahat. Noon, maraming tao ang nangaapi sa akin, ngunit, hindi na ito mauulit. Siyempre, nandito ako, si Zhao de Biao. Tingnan ko lang kung sino ang maglalakas loob na humawak kahit isang daliri mo, Big Brother. Mula ngayon, bilang magkapatid na magkakasama, ang buong kabilang bahagi sa timog ng lungsod ay magiging atin na. Biaozi, hindi lang timog ng lungsod ang gusto ko. Big Brother? Anong ibig mong sabihin? Para maprotektahan si Wanwan at mapangalagaan si Xiaoyu, pati na si Biaozi, ang buong kapangyarihan sa Jiangcheng, maging sa gobyerno o sa lansangan, simula ngayon, ay mapapasakamay na ng pamilyang Jiang. Tama. Okay. Big Brother. Kahit saan ka man magpunta, ako, si Zhao de Biao, ang susunod sa'yo. Gaano man ito kadelikado, ibigay mo lang ang utos. Big Brother, pakiramdam ko, nagbago ka na? Parang ngayon, mas matapang ka kaysa dati at mas gwapo ka pa. Master San.
Master San. Master San. Master San, Master San. Ang mga pwesto sa timog ng lungsod ay hawak ni Sister Feng. Samantalang ang linya ng lohistika sa Hilaga, Baozi, ikaw na ang bahala rito. Sa loob ng isang buwan lang, kailangan kong makita. Tumaas ang kita ng 30% at bumaba ang gastos ng 50%. Kung hindi mo ito magawa, aalisin ka sa pwesto. Masusunod po. Biaozi, mayroon bang balita tungkol sa pamilyang Liu kamakailan? Mula nang matalo si Liu Zicheng, tila tahimik lang ang pamilyang Liu sa labas, ngunit sa totoo lang, pinapabagal na nila ang operasyon at ibinebenta na nila ang ilang mga maliliit nilang ari-arian. Parang balak nilang tipunin ang lahat ng pera para sa kung anumang plano nila. Bukod pa po rito, ang koneksyon nila sa pamilyang Murong ay tuluyan ng naputol at lahat ng kanilang proyekto ay napahinto na. Nag-iipon ng pondo, balak ba nilang lumaban? O plano nilang tumakas? Bantayan ninyo sila ng mabuti. Sige po. Kamusta naman si Murong Whiting? Ang matalinong taong iyon, sobrang kampante, at wari walang pakialam sa nangyayari sa pamilyang Liu. Para bang, pinababayaan lang niya ang alitan ninyo ni Young Lady. Subalit, ngunit ano? May inatasan siyang palihim na imbestigahan ka. Sir, natagpuan na namin. Sa mga nagdaang araw, laging kasama ni Jiang San, si Zhao Debiao. Madalas silang nakikitang naglilibot sa timog ng lungsod. Bukod pa riyan, sabihin mo pa. Lahat ng lihim na negosyo ni Zhao Debiao ay mabilis niyang ibinebenta para maging pera, pati ang ilang pasugalan at mga club ay palihim na iniaalok para ibenta. Batay sa ulat ng aming espiya, Zhao Debiao ay gumagamit ng lihim na mga ruta para maglipat ng pera. Napakalaki ang halagang ito. Mayroon pa bang iba? Kasalukuyang inaasikaso ni Jiang San ang agarang pasaporte papuntang Australia. Ang galing mo talaga, Jiang San. Akala ko nagbago na talaga siya. May tapang at paninindigan. Pero di ko akalaing na lahat ng kilos niya ay pawang bilang paghahanda sa kanyang pagtakas. 1-1. Pa, naniniwala po ako sa ginagawa niya. Tiyak na may malalim siyang dahilan. Anak kong hangal, ginagamit ka lang niya. Yung paniningil niya ng utang para sa akin, pati pakikipagbanggaan niya kay pamilyang Liu malamang ay para lang sumama kay Zhao Debiao na isang kriminal para magsabwatan sila at tumakas dala ang pera. Wala siyang balak na panagutan ka. Kailan po siya aalis? Hindi pa po sigurado, pero baka sa mga susunod na araw. 1-1. Hindi mo ba ramdam na sobrang nasasaktan ka na? Itong lalaking ito, sa paningin niya pera at sariling kaligtasan lang ang mahalaga. Nilapitan ka lang niya para lang agawin ang impluensya at kayamanan ng pamilyang Murong. Kahit totoo man iyon, kailangan ko pa ring magpasalamat. Salamat at di na siya yung dati. Natapat at mabait, pero sa inyo ay mahina at api-apihan lang si Jiang San. 1-1. Saan ka pupunta? Di pa siya nagpapaalam sa akin. Kung nais mag-imbestiga ni Murong Waiting, hayaan niyo siyang gawin iyon. Basta't di nito maaapektuhan ng kumpanya, ay ayos lang ang lahat. Nasa kritikal na yugto ng mabilis na pagbabago ang ating kumpanya, kaya bawat aspeto ng ating negosyo ay kailangang naaayon sa batas. Naiintindihan niyo ba? Opo, naiintindihan namin. Xiaoyu, anong nangyari? Kuya, pwede ka bang bumalik muna? Bumalik ako para kunin ang record ng pamilya. Pero sila, ayaw nila itong ibigay sa akin. Huwag kang matakot, Xiaoyu. Paparating na si Kuya. Boss, anong nangyari? May kailangan lang akong ayusin, Biaozi. Ikaw na muna ang bahala sa meeting. Ang kapal ng mukha mo. Nangahas ka pang bumalik dito para magnakaw. Sinasabi ko sa'yo, akin ang bahay na ito. Lahat ng nandito ay pag-aari ko. Yung iniwan ng yumaong nanay mo, matagal ko nang ginastos. Gusto mo pang kunin ang record ng pamilya?
Ano balak mong gawin diyan? Hindi kaya balak mong ilipat iyon palihim sa pangalan mo? Hindi kailanman mangyayari yan. Tingnan pa natin kung ano pa ang tinangay mo. Ibigay mo. Tama na. Ibigay mo na sa kanyang record ng pamilya. Zhang Yongchang, wala ka talagang silbi. Wala kang karapatang magsalita rito. Itong bahay na ito, at pati ang bayad, noon pa dapat ay para lang sa aming mag-ina. Itong 2 salot, na lumaki lang ng ganito, siguradong marami kang patagong tulong sa kanila? Ngayon bigla nyo naisip ang bumalik para kumuha ng gamit? Umasa ka pa. Kailan ko pa tinulungan ng 2 yan? Kung ano-ano ang pinagsasabi mo. Tay, Nay, bakit niyo pa kinikibo ang masamang babaeng to? Ang babaeng to ay pareho lang sa kapatid niya. Pareho silang walang kwenta. Binugbog ako ng kuya niya sa bar kahapon, tapos ngayon pumunta pa siya rito para magnakaw dito sa bahay. Tumawag kayo ng pulis? Kailangan nating tumawag ng pulis. Ipaaresto ninyo yung masamang babae. Hindi ako nagnakaw. Nasa household register naman ang pangalan ko. Kailangan ko ang rehistro para maayos ko ang mga papeles para sa pag-aaral ko sa ibang bansa. Sa abroad? Ikaw? Aasa ka lang ba sa kuya mo? Na taga-silbi lang sa kainan? Nakakatawa ka talaga. Tingin ko, gagamitin mo yung household register para sa kung anong masamang balak ha? Baka may utang ka sa labas. O baka inutusan ka lang ng kuya mo para palihim na kunin ang dokumento. Tapos ibenta iyon? Grabe talaga ang napiling pangalawang asawa ni Zhang. Kawawa naman ang batang yan. Anong kawawa? Sino bang nakakatiyak kung talagang magnanakaw sila? Tay, magsalita naman po kayo. Xiaoyu, hindi ko pa pwedeng ibigay sa iyong rehistro. Gagamitin pa yan ng kuya mong si Jie para sa pagbili ng bahay. Magsalita ka. Magsalita ka. Tama na ang away ninyo. Ma! Kuya? Masakit ba? Sino ang may gawa nito sa'yo? Andito na si Jigang. Kunin mo na ang kapatid mo at lumayas na kayo. Simula ngayon, huwag na kayong babalik dito sa bahay namin. Sabihin nyo, sino ba ang nanakit sa kanya? Jiang-san, nakabalik ka pa talaga rito sa bahay. Ma, siya po ang sumuntok sa akin kahapon. Ang sakit po. Jiang-san, umalis na kayo kasama ang kapatid mo. Kung bumalik pa kayo sa bahay namin, tatawag talaga ako ng pulis. Zhang Yongchang, papanoorin mo lang ba habang sinasaktan ng sarili mong anak? Ganun ba? Zigang, bakit ganyan ka makipag-usap sa ama mo? Noon na may hindi ka ganyan tumugon. Ang mama mo ay nabitawan lang ang salita. Wala na ang nanay ko. At isa pa, hindi kita itinuturing na tatay. Nakakadiri. Zhang-san, ikaw ba ang nag-utos sa kapatid mo na bumalik dito para magnakaw? Kayong magkapatid, pareho kayong walang kwenta. Para lang ito sa pamilya Jiang, para maturuan siya ng leksyon. Karapat-dapat lang yon, hindi ba? Ma! Itong sampal na ito ay panimulang bayad pa lang. Ikaw, anong nangyayari sa batang to? Noon tuwing makita ko, takot na takot siya. Lumayas. Tinuring ko pa naman kayong tunay na mga anak pero wala kayong utang na loob. Kailan mo ba kami itinuring na anak? Simula nang pumanaw ang nanay namin sa trabaho, tumigil sa pag-aaral ang kuya ko para magtrabaho. Lahat ng nagastos para sa pag-aaral ko mula elementarya hanggang high school, pinagtrabahuhan ng kuya ko tuwing Sabado't Linggo sa pangangalakal, pati pagbubuhat sa construction site. Piso-piso niyang inipon lahat ng iyon. May naitulong ba kayong kahit 1 sentimos? Ni minsan, wala. Sino ka ba sa tingin mo? Bakit kita kailangang bigyan ng pera? Zhang Xiaoyu, humingi ka agad ng paumanhin sa iyong ina. Siya ang babaeng pinakasalan mo na ginastusan mo gamit. Ang perang nakuha sa pagpanaw ni mama, ay hindi ko siya nanay. Zhang Zigang, pakawalan mo ako. Bibilang ako ng 3. 2, 1. Talaga bang ayaw mong bumitaw? Gusto mo ba na sa harapan ng lahat nating kapitbahay? Parusahan kita ng todo. 3, 2... Zhang-san, totoo bang sinasaktan mo ang iyong ama? Ang kapal ng mukha mo. Pakawalan mo siya ngayon din. Bitawan mo. Ikaw talagang walang hiyang anak. Kaya mo ba talaga akong saktan? Naku. Grabe. Pambabastos ito. Ang suwail na anak na ito.
Hindi lang ako ang kanyang sinasaktan, pati rin ang sarili niyang ama. Mga minamahal naming kapitbahay, panuurin ninyo ito, ang mismong anak ng pamilyang Jiang. Tingnan ninyo kung anong uri ng tao ito. Kunin mo ang papeles ng pamilya. Hala, mga kapitbahay. Halina kayo at panoorin ito. Itong anak na nanakit sa ama, tiyak na parurusahan siya ng langit, magbabayad siya sa kanyang ginawa. Mula ngayon, ang tala ni Zhang Xiaoyu, ako na ang bahala sa paglipat nito palabas, at siya rito sa pamilyang ito ay wala nang anumang kaugnayan kailanman. Pa? Ma? Tingnan niyo to. Mag-aaral daw si Zhang Xiaoyu sa ibang bansa. Saan kaya siya kumuha ng pera? Baka naman galing yan sa trabaho ni Jigang. Kalokohan. Serbidora lang siya sa resto. Paano siya kikita ng daan-daang libong dolyar? Huwag mo kaming lokohin. Pa, Ma? Sa palagay niyo ba ang perang to ay pinagkaisahan ng magkapatid na yan? Para nakawin ng kay mama nila na kabayarang natanggap nung pumanaw siya? Sandali, mali yan. Ang buong kabayaran noon, ibinigay sa akin ng buo at ibinigay ko rin lahat sa inyo. Baka naman, may itinago ka pang pera? Tapos binigyan mo pa, yang 2 bata ng lihim na pondo. Mas Yume, huwag kang mag-imbento. Pupuntahan ko sila ngayon din para luminaw ang lahat. Zhang Zigang. Zhang Zigang. Hoy, tumigil ka dyan. Magsalita ka. Tungkol sa nanay niyo noon, yung kabayarang pera, itinago mo ba palihim ang isang bahagi? Sigurado yan. Kung hindi, saan siya kukuha ng pang-abroad? Kinuha niyo na ang pera namin tapos tatakas kayo? Sinasabi ko sa inyo, kapag hindi niyo ibinalik ang lahat ng perang yan, walang sino man sa inyo ang makakaalis. Pa, tingnan mo to ng mabuti. Ang pag-aaral sa Australia, daan-daang libong dolyar ang gastos taon-taon, sobrang hirap nila. Kaya saan galing ang perang to? Baka naman, noon pa man, mas malaki pa lang ibinigay ng kontraktor sa kanila ng palihim. At itinago lang nila to. Nagsisinungaling kayo. Ang pera ng kuya ko ay sarili niyang pinaghirapan. Pinaghirapan. Siya na isang tagapagsilbi sa restauran. Kumikita lang ng mahigit $100 sa isang araw. Tapos daan-daang libong dolyar? Gaano naman kaya siya katagal bago kumita niyon? Tama. Zigang, nagkamali ang tatay sa inyo noon. Pero ang perang ito, hindi ito maliit na bagay. Iyan ang perang nakuha mula sa aksidente ng nanay mo. Dahil sa katuwiran, sa pamilya natin ang perang yon. Kung kinuha mo talaga yon, ilabas mo na. Magkakapamilya pa rin naman tayo, hindi ba? Magkakapamilya? Jiang Yongqiang. Nang wala na si mama, nakatanggap ng 800 at 20,000 dolyar na bayad pinsala. 3 araw matapos mong makuha ang pera, pinakasalan mo agad si Ma Xiumei. Ibinili mo pa ng kotse ang anak niya at ibinili mo pa ng bahay. Samantalang kami ni Xiaoyu, napilitang tumira sa isang pawang butas-butas at sira-sirang paupahan. Nung kahit makapal na kumot man lang ay wala kami tuwing taglamig. Bakit hindi mo naisip na magkakapamilya pala tayo? Ito namang si Jiang Yongqiang ay walang hiyang tao talaga. Grabe naman, pinabayaan ang sariling anak para lang buhayin ang anak ng iba. Totoo iyan. Ang tatay na ganyan, parurusahan din ang langit balang araw. Ano naman ngayon? Anak ka niya? At obligasyon mong buhayin ang tatay mo. Dapat lang nagastusin namin ang perang iyon. Ngayong mayabang ka na dahil may pera ka na? Gusto mong isama si Xiaoyu para tumakas at iwan kami. Hindi mo naiintindihin. Kung maging maayos ba ang kalagayan namin, huwag kang umasa. Kapag hindi mo inilabas ang pera ngayon, ipakukulong kita sa salang pagnanakaw, parurusahan kita sa loob ng kulungan. Makukulong? Walang takot. Biaozi. Magdala ng mga tao sa Tuanji Exingkun.
Hindi kailangan ng marami, 20 tao lang ay sapat na. 20 tao? Baka nagyayabang lang iyan. Huwag na palang ituloy. Kanina lang. Sino bang nagsabi na ipapakulong siya? Sino ka ba? Usapang pamilya ito. Hindi dapat pinapakialaman ng kung sino mang di namin kilala. Usapang pamilya? Kapag ginalaw niyo ang mga tao ni Murong 11, hindi na yan basta usapang pamilya. Murong 11. Yun ba ang taga Jiangcheng na tagapagmana ng Hailong Association? Si Murong 11. Siguradong siya nga yun. Maliban sa kanya, sino pa ba ang ganito kalakas ang impluensya? Xiaoli, Binibini, kung maaari, idaan na lang sa aksyon at iwasan ng makipagtalo. naiintindihan po. Anong balak nyo? Sinasabi ko sa inyo, nabubuhay tayo sa isang lipunang may batas. Batas. May batas. Ito. Batay sa mga probisyon ng Civil Code, ang kompensasyon para sa yumao ay dapat pantay na ibahagi sa mga anak at dapat gamitin para sa kanilang pangkabuhayang pangangailangan. Pinaghihinalaan kayong lumabag dito. Bukod diyan, ayon sa mga tala ng bangko, ang account ni Ji Zhang Yongchang sa nakalipas na 10 taon ay naglipat ng pondong pambayad sa matrikula ni Zhang Xiaoyu na mas mababa sa $300 na itinuturing na mabigat na kaso ng pagkukulang sa suporta sa menor de edad na anak. Isusumite namin ang lahat ng ito ng aming mga abogado sa pulisya at piskalya, kaya makipagtulungan na po kayo. Paano kung ayaw? Ayaw naming sumunod? Miss, paano mo nalaman kung saan ako naroroon? Ang bilis mo namang nakarating. Tumawag si Zhao Debiao. Sabi niya, hindi mo raw sila pinayagang sumama, pero nag-aalala siya na baka hindi mo kayaning harapin ng mag-isa, kaya ipinapunta niya ako rito. Yung loko-lokong Biaozi na yon, marunong talaga siyang mag-alala para sa akin. 11? Salamat. Kung hindi dahil sa iyo ngayong araw, tiyak na mas gugulo pa ang sitwasyon. Ayaw ko lang makita kang inaapi ng ganyang uri ng tao. Hindi nila yon deserve. Kuya, nandito na ko. Sige na, pumasok ka na sa klase. Tungkol sa mga papeles mo, aasikasuhin ko yan sa lalong madaling panahon. Ate Murong, salamat po. Jiang San, hindi mo ba napapansin na ang asal mo ngayon ay sobra ng kakaiba? Ha? Matatanggap ko pa kung magkakagusto ka sa ibang babae, pero pati ba naman pati isang estudyante, di mo papalagpasin. Jiang San, masyado ka na bang desperado kahit kanino? Ako? Desperado? O tingin mo ba'y, ang paglalaro sa damdamin ng iba ay nakakatuwa? Ako ba? Hindi ba? Huwag mong sabihing akala mo may relasyon kami. Una, yung babaeng galing sa spa. Ngayon naman, estudyante. Jiang San, sabihin mo nga, ilang babae pa ang dadaan? Murong 11? Nagpadala ka pa ng taong sinundan ako? Pero ni ang mga kasama ko, hindi mo pa rin nalaman ng tama. Maling maniktik sa'yo, inaamin ko. Pero ginawa ko lang yun para protektahan ka. Bakit ba hindi mo man lang nabanggit sa akin na may kapatid ka pala? Kasi ang pamilya ko noon ay napakakomplikado at ayaw kitang idamay. Hindi ko akalaing ikaw, binibining Murong.
Alay magseselos pa sa posibleng maging hipag niya balang araw. Bitawan mo ako. Sinong nagseselos? Tungkol sa mga lakad mo, wala akong pakialam. Kung talaga walang pakialam ka, ibig ba nitong sabihin na kapag hinalikan kita, wala rin itong saysay sa'yo? May kinalaman ba ito ngayon? Jiang San, ngayong nais mo nang tumakas, hindi ka na makakaalis. Master San, nandyan po ba kayo? Ang mga kailangan ninyo, dinala ko na po rito. Master San, narito po ang para sa inyo at kay Miss Xiaoyu na mabilis ang passport at visa. Ayos na po ang lahat. Sige, salamat sa abala mo. Sir, may nakuha na po kaming kumpirmadong balita. Karamihan sa mga kahinahinalang negosyo sa ilalim ng pangalan ni Zhao Debiao ay kasalukuyang ibinebenta at walang nakaalam kung saan napupunta ang pera. Ah, tama nga po pala. Napag-alaman din namin na si Jiang San at ang kanyang kapatid kakakuha lang ng agarang visa papuntang Australia. Zhao Debiao, nais ba niyang magbagong buhay? Oh, naghahanda na siyang tumakas? Si Zhao Debiao sa Timog, anong relasyon niya kay Jiang San? Balita ko, si Zhang San, para makalapit kay Zhao Debiao, ay gumamit ng iba't ibang paraan para lamang makapasok sa kumpanya ni Zhao Debiao. Ang impluensya ni Zhao Debiao sa Jiangcheng ay napakalalim na. Hindi siya basta-basta lalayas. Samantala, si Jiang San, dahil binangga niya ang pamilyang Liu natin, kung hindi man siya mapatumba, ay tiyak na parurusahan siya. Siya lang ang nagkukumahog ibenta ang lahat para makatakas. Ibig bang sabihin, balak ba ni Zhang San na itakas ang pera ni Zhao Debiao para makalayo? Si Jiang San, tiyak na si Zhang San yon. Habang kinukumbinsin niya si Zhao Debiao na ibenta ang lahat ng kanyang ari-arian para makakuha ng malaking pera, palihim din siyang naghahanda ng kanyang visa para makaalis ng bansa. Balak niyang itakbo ang buong yaman ni Zhao Debiao. Si Zhao Debiao, malamang wala pang kamalay-malay. Tama si Zicheng. Yang Zhang San na yan ay malinaw na isang tusong salbahe. Dahil sa kaniya, mawawalan ng tagapagmana ang angkan nating Liu. Ngayong pagkakataong ito, kailangan nating papagbayarin siya. Ngayon, hindi na tayong Liu ang kailangang kumilos. Dahil si Zhao Debiao na rin ang magtatapos kay Jiang San para maibsan ang galit ko sa kanya. Sige, ihanda mo ang sasakyan. Bibiyahe tayo sa lugar ni Zhao Debiao. Masusunod po. Maganda ang bagong opisina mo, President Jiang, ha? 1-1? May kailangan ka ba sa akin? Wala naman. 6 na beses mo na itong pagdalaw sa akin ngayong araw. Parang may isang tao dito na masyadong kapit sa akin ngayon. Bakit? Naiinis na ba si President Jiang sa akin? Sige, alis na lang ako. Nasa harap ko na ang biyaya. Wala nang dahilan para pakawalan ito. Sino ang biyaya? Huwag kang masyadong sigurado. Papa, bigyan mo ako ng $1 bilyong. Magkano? $1 bilyong. Para kanino ka ba nagsusunog ng papel na alay? Hindi ako magsusunog ng papel. Gusto ko ng pera. O kaya mga ari-ariang na madaling mapalit sa cash mula sa ibang bansa. Gagamit ka ba ng $1 bilyong? Akala mo ba ang bahay natin ay gawaan ng pera? Ibibigay mo ba o hindi? Murong 1-1. Ako ang tatay mo, hindi ako ATM. Huwag mong sabihing makikipagtanan ka sa lalaking na si Zhang San na yan.
O baka siya ang nag-uudyok sa iso? $1 bilyong. Alam mo ba kung gaano kalaki yan at may gana ka pang humingi? Sinasabi ko sa iyo, wala kang makukuhang kahit barya. Anong tinitingnan mo? Mukhang seryoso, yung tinitingnan mo. Nagsusuri ako ng mga armas. Baka maisipan mo kasing tumakas na naman. Tinitingnan ko kung paano ko maparurusahan ng mga paa mo. Sa pinakamabilis na paraan. Bago mangyari yan. Pwede bang isa pa? Master San, Master San, dumating na si Liu Zicheng. May mahalaga raw siyang sasabihin kay Brother Biao. Pinapatawag po kayo ni Brother Biao. Na naman. Wanwan, hintayin mo ako rito sandali. Sandali lang. Gusto ko ring marinig kung anong sasabihin ni Liu Zicheng. Tara na. Batang Ginoong Liu? Nakakagulat kang makita rito? Iyan na lang ang natitira mong paa. Nagawa mo pang pumunta ng personal? Ano ba ang pakay mo? Kuya Biao, pasensiya sa biglaang abala. May gusto lang akong ibunyag sa inyo, isang matinding panlilin lang. Nakataya rito ang buong kayamanan mo. Hinding-hindi ka dapat magtiwala sa tusong si Jiang San. Oh? Sige, magpaliwanag ka. May nakuha akong tiyak na impormasyon. Si Jiang San ay nagtatago sa likod mo. Palihim siyang nag-aasikaso ng mga papeles para umalis ng bansa. Balak niyang pumunta sa Australia. Aprobado na pati visa niya. At anong kinalaman niyan sa yaman ko? Isipin ninyo, sa mga panahong nasa tabi mo siya, ano ba ang mga pinagagawa niya? Pinipilit kanyang ibenta ang mga ari-arian mo para makalikom siya ng malaking pera. Kuya Biao siya. Bigla na lang siyang lumitaw na bata. Bakit mo siya ganoon pagkatiwalaan? Plano niya talagang pagnakawan ka ng lahat ng pera mo at pagkatapos, maglalaho siya. Nililin lang ka lang niya, boss. Kuya Biao, si Jiang San. Isa siyang walang kwentang tao. Wala siyang utang na loob. Traidor siya. Ginagawa niya ang lahat upang mapalapit sa inyo para makuha ang loob ninyo. Ngunit ang totoo ay nais lang niyang ubusin ang buong yaman ninyo. Parusahan mo na siya kaagad. Biaozi? Dito sa kwartong ito? Kailan pa pinahintulutang pumasok ang mga ulol na aso para tumahol? Sakit na ng ulo ko sa ingay. Hindi mo ito inakala, di ba? Nahuli ko na ang mga plano mo. Sa harap mismo ni Brother Biao, huwag ka nang magkunwaring magaling. Oh, anong plano yon? Brother Biao, pakinggan ninyo ako. Huwag po kayong magpaloko sa hitsura niya. Palihim niyang nililipat ang mga pag-aari. Ang mga binibenta niyang pag-aari. Ang pera kailanman ay hindi nagre-remit sa account ng kumpanya. Lahat iyon ay lihim niyang kinulimbat sa samot-saring paraan para maitago ang pinagmulan. Balak kanyang pahirapan ng todo. Pagkatapos, kukunin pa niya ang lahat. Tapos ka na ba? Brother Biao, tapos na po ako. May matibay po akong ebidensya. Huwag na huwag ninyong palalayain ang walang utang na loob na yan. Nandito na siya ngayon. Ako, pwede nating isagawa ang naniniwala na talaga si Brother Biao. Nagngingit-ngit na siya. Wala nang lusot si Jiang San. Brother Biao, huwag na po kayong masyadong mag-init ang ulo. Huwag na po kayong patulan ng tulad niya. Baka lalo pang sumama ang pakiramdam ninyo. Ibigay niyo lang po ang inyong utos. Kami sa pamilyang Liu ay nakahandang tumulong. Pipilitin natin siyang umamin sa mga nakulimbat niya at babawiin natin lahat pati ang tubo niyon. At ipararanas natin sa kanya ang matinding parusa. Bakit siya lumalapit sa akin? Liu Zicheng, anong karapatan mo? Walang hiya ka. Brother Biao, ako po, tinatangka. Amlang po kitang tulungang ibunyag. Tulungan ako? Wala kang karapatan. Sa lahat ng ginagawa ng boss ko, hindi na niya kailangan pang magpaliwanag pa sa tulad mong basura. Boss! Kahit humingi siya ng pera, basta magsabi lang siya, malugod ko itong ibibigay sa kanya, kaya bakit ka pa nagrereklamo at manggulo pa rito? Brother Biao,
Ako. Alam mo ba kung para saan gagamitin ng boss ko ang pera? Para ito sa pamilyang Liu. At sa mga walang galang na gaya ninyo, pambili ng mamahaling kabaong ninyo. Liu Zicheng, mukhang yung huli na aral ay kulang pa sa'yo. Akala mo ba ay sobrang nakakabagot ang buhay mo sa wheelchair, kaya gusto mo na lang mahiga sa iba pang lugar? Paano kung sa tabing ilog? Hindi pwede. Ikaw, kung ganoon, bakit nyo kailangan kumuha agad ng visa? Ano pa yan kundi pagtakas? Ha? Aba! Yang Master Liu? Ang detalyado pala? Ng pagmamanman mo? Alam mo pa ang pagkuha ko ng visa? Oo. At malinaw ang ebidensya ko. Ikaw, pati kapatid mong si Zhang Xiaoyu. Nagparush pa kayo ng visa papuntang Australia. Kita mo, Brother Biao? Isasama pa pati kapatid niya. Klarong-klaro na panginikil ng pera at pagtakas. Ang kapatid kong si Zhang Xiaoyu ay nasa huling taon pa sa high school. Anong pakialam ko riyan? Hoy, teka muna. Walang hiya ka. Bilang nakatatandang kapatid, ipapadala niya ang kapatid niya sa ibang bansa upang mag-aral, kasabay na aayusin ang visa. Ngunit para sa'yo, ito na ba kaagad ang patunay na tatakas siya, bit-bit ang pera? Imposible. Kung ipapadala mo ang isang tao sa ibang bansa, bakit mo pa siya aayusan ng sarili niyang visa? Malinaw na ang balak niya ay... Sino ka ba sa akala mo? Totoong kapatid iyon ng boss ko, totoong kadugo. Bilang kuya, ipapadala niya ang kapatid niya upang mag-aral sa ibang bansa kasabay na aayusin ang visa. Pagkatapos ng ilang araw pagkaalis ng kapatid niya, babalik din siya. Ano bang problema roon? Walang hiya. Babalik din siya pagkaraan ng ilang araw? Yang Master Liu, bakit mo ito ginagawa sa sarili mo? Sigurado ka bang pati ang natitira mong dignidad, itatapon mo pa? Baozi, buksan mo ang pinto para sa kanya. Siguraduhin ninyo na maihatid ninyo si Young Master Liu ng maayos. Baka mapahamak pa siya sa daan. Tutal, wala na siyang kahit ano pang natitira. Biao. Kuya Biao. Ako. Master San, ako. Nadala lang ako. Patawad, pagbigyan mo na ako ngayon. Maawa ka na, patawarin mo ako. Kuya Biao. Master San, maawa ka naman, Hoy, Liu. Simula ngayon, diyan ka na lang sa wheelchair mo. Manatili ka na lang. Mahina na nga utak mo, lumpo ka pa, nagawa mo pang makipagsabayan sa plano. Tumigil ka na, walang hiya ka? Boss, sa tingin ko, dapat ang ganitong basura ay... Bakit mo pa pagsasayangan ng oras ang isang taong paubos na ang panahon? Nang marinig kong minumura ka niya, hindi ko na napigilan ang sarili ko. Pupunta ka ng Australia, babalik ka pa ba? Oo naman. Ihahatid ko lang ang kapatid ko. Aasikasuhin ko lang ang lagay niya roon. At syempre, babalik ako agad. Marami pa akong kailangang asikasuhin sa Jiangcheng. Kaya bakit pa ako tatakas papuntang Australia? Pero, ako, nagawa ko na. Nagawa mo na, Alin? Humingi na ako kay tatay ng $1 bilyong at naimpake ko na lahat ng gamit ko. Akala ko tatakas ka na naman, kaya handa na akong sumama sa'yo para magtago. Ikaw? Humingi ka ng $1 bilyong? Para lang, makipagtanan sa akin? Ha? Hindi. Murong 1-1. Ano ba ang tumatakbo sa isip mo? Maghapon? Sobrang drama mo na. Kung hindi yon, ano? Bigla kang nagbago at nakikisama ka pa kay Zhao Debiao, tapos apurado ka pang ibenta ang mga ari-arian mo. Pati mga papeles para umalis ng bansa. Inayos mo na, kung hindi para tumakas matapos kumuha ng malaking pera, ano pa ba ang balak mo? Natataranta lang ako, baka magdusa ka roon ng mag-isa, masama ba yon? One, basta kasama kita, hindi ako lalayo sa'yo. Kapag pinabayaan mo na ma-misinterpret ko na naman ang mga kilos mo, gagamitin ko talaga ang $1 bilyong para umupa ng tao, para pilayin ka. Sige, ang ibabayad mo sa kanila. Magmumula sa akin. Boss, pati sa inyo, ang pagbabagong nagaganap sa negosyo natin ay lampas sa inaakala natin. Lahat ng ating mga questionableng negosyo ay ganap ng naging legal, o kaya naman ay naibenta na, nabawi na natin ng maayos ang puhunan. Itong bagong tatag na Sanjiang Group ay nakuha na rin ang 2 lote sa rehiyon ng South City.
Ang lisensya ng ating logistics company at security agency natin ay aprobado na rin. Simula sa araw na ito, tayo dito sa Jiangcheng ay isa ng kagalang-galang ng mga negosyante. Talagang mahusay ang pamumuno nina, Brother Biao at Master San. Napakagandang balita. Sa wakas, hindi na tayo mangamba pa. Tama. Nabantayan ba ng husto ang daloy ng pera? Lalo na ang mga ari-arian natin na naibenta na? Nasuri ba ninyo kung sino? Ang mga nakabili ng mga ito? Boss, wag po kayong mabahala. Si Chen Tianfeng ang personal na nagbabantay. Ang lahat po nito ay idinaan sa legal na proseso ng transaksyon. Pati background ng mga buyer ay nasuri na rin. Kaya wala pong naging aberya. Ang mga nakabili ay iilang investment company mula sa ibang probinsya. Nasaan na siya? Kasi po, tungkol sa pulong natin ngayong araw, naipaalam ko na po sa kanya. Bakit huli pa rin siya? Chen Tianfeng, kumusta na ang planta na nasa ilalim ng pamamahala niya? Pagdating sa kanya, siya po ang pinakamabilis kumilos. 3 nightclub sa pangalan niya, 2 lihim na pautangan, pati na rin ang spa center, wala pang kalahating buwan na ibenta na niya ang lahat. Ang perang naibalik ay lampas pa sa 20% ng inaasahan. Sabi niya, may mga suki na bumili ng mas mataas ang presyo. Suki? Nasuri niyo na ba yon? Naitanong ko na po. Sabi ni Chen Tianfeng, mga dati na raw niyang kakilala, pondong ito ay mula sa grupo ni Jinghai, nais daw nilang pasukin ang entertainment business sa Jiangcheng. Nakita ko rin namang walang issue sa pera, kaya hindi ko na binusisi pa. Brother Biao, Master San, hindi ito maganda. Si Chen Tianfeng, tinalikuran na niya tayo. Ano? Ayusin mo ang sinasabi mo. Kami, gaya ng dati, dapat tatanggapin ang huling bugso na iaabot ni Sister Feng ng mga pondo at dokumento. Pero pagdating sa lugar, doon namin nalaman na pinalitan na niya ang lahat ng tauhan. May ipinapasabi pa raw siya. Anong mensahe yon? Sabi niya. Ang sabi pa niya, maraming salamat daw sa kagandahang loob ni na Master San at Brother Biao dahil napunta na raw sa kanya ang 1/4 bahagi ng ari-arian. Dagdag pa niya, mula sa araw na ito, sa ilalim ng Jiangcheng, kailangan nang isama si Chen Tianfeng sa pamamahala ng yaman. Wala kang hiya. Pagbabayarin ko siya ng todo. Boss, magdadala ako ng mga tauhan para sa lakay ng kuta niya. Tigil. Boss. Pero saan siya kumuha ng ganoon kalaking pondo para bilhin ang napakaraming negosyo? Oo nga po, yung mga pabrika niya. Hindi ba naibenta na ang mga iyon sa Jinghai Investment Company? Nakakainis? Siguradong niloloko lang tayo ng babaeng yon. Anong klaseng Jinghai na investment company ba yan? Sa tingin ko, si Chen Tianfeng lang yan na gustong paglaruan ng pondo para makuha sa murang halaga ang mga pangunahing negosyo natin. Boss, sobrang laki ng halagang yon. Saan naman niya kinuha ang ganyang kalaking pera? Si Chen Tianfeng, ang kapital sa likod niya, ay si Murong Waiting. Ang mga nangyari dati, uulitin pa ba natin? Si Murong Waiting? Chen Tianfeng? Kita nyo na siguro, nagbago na ang takbo ng panahon sa Jiangcheng? Wala na kayong masasandalan. Jiangsan, sa tingin mo ba ay panalo ka na? Mas mabuti pang, bantayan mo na lang ang posisyon mo bilang pinuno sa dilim. Mabuhay kang mag-isa habang buhay hanggang wala nang matitira sa'yo. Paumanhin. Noon, dahil hindi ko. Napangalagaan si Wanwan. Kuya, ang pagkawala ni Murong Wanwan, isa lang iyong aksidente. Hindi mo kasalanan iyon. Matandang hukluban, ang kapal pa ng mukha mo para banggitin pa ang anak mo? Kung hindi dahil sa iyo, sa pagpipilit mong ipakasal siya, kung hindi dahil wala kang inintindi kundi ang pansarili mong interes, hindi sana ito nangyari. Ako si Kuya. Mula nang nawala si Binibining Murong, hindi na ako nakatulog ng mahimbing kahit minsan, kung hindi dahil kay Binibining Murong at sa huling bilin niya sa akin bago pa siya nawala. Sinabihan niya si Kuya na dapat akong mabuhay ng maayos. Ang buhay kong ito, matagal nang hindi na para lang sa akin. Jiangsan, buti nga sa'yo. Ikaw. Lahat ito'y kasalanan mo. Kung hindi dahil sa'yo, ang anak ko, bakit niya ako sinuway? Hindi sana siya tumakas sa kasal at higit sa lahat, hindi sana siya nawala. Ikaw ang kumitil sa buhay niya. Kaya ba? Ang kapatid kong si Jiang Xiaoyu,
Tinapos mo rin ba ang buhay niya? Tama. Kayong lahat ay nararapat ng sumunod sa anak ko, Jiang San. Lahat ng ito ay dahil sa mga ginawa mo. Kuya, Brother Biao. Brother Biao. Biao Z. Brother Biao. kuya. Ayos lang ako. Jiang San, maglaho ka na. Ako ang may sala sa lahat. Huwag kang gumalaw. Lahat ito'y kasalanan ko. Dapa. 1-1. Hintayin mo ako. Iyon ding bagay ay hindi na dapat maulit kailanman. Hindi na talaga. Biaozi? Boss, ano po ang nais niyong ipagawa sa akin? Ngayon din, magpapadala ako ng mga tauhan mamayang gabi para salakayin ang bago niyang lungga. Huwag ka munang magpadalos-dalos. Si Chen Tianfeng ay tau-tauhan lang. Ang taong nasa likod niya, ang siyang dapat nating wakasan. Boss, ang ibig niyo po bang sabihin? Ano po ang plano niyo? Susunod kaming lahat sa inyo. Tama po. Una, pakalmahin mo muna ang ating mga tao. Suriin ninyo kung may natitira pang traidor sa hanay natin. Pangalawa, ang mga negosyong kinuha ni Chen Tianfeng. Ihanda nyo kaagad ang listahan. Pinakamahalaga, ang 2 iligal na bangko na iyon at pati ang ruta ng logistic, gusto kong matukoy ang kanilang kasalukuyang estruktura ng pagmamayari at kung saan napupunta ang pera. Pangatlo, alamin nyo ang lahat ukol sa koneksyon ni na Chen Tianfeng at Murong Weiting pagdating sa kanilang mga kita. Baozi, ikaw mismo ang gagawa nito. Tandaan mo, isagawa mo ang investigasyon ng palihim. Huwag kang gumawa ng anumang ingay para di sila magduda. Masusunod po, Master San. Boss, ang ibig ko pong sabihin, kung talagang ang si Murong Waiting yung tusong matandang iyon, nag-aalala ako sa kalagayan ni Bebe Murong. Tungkol naman kay Wanwan, ako na ang bahala roon. Ang prinsesa ng ating samahan mukhang nagbabalak ng magbago para maging huwarang asawa at ina. Ako na mismo ang nagluto nito, kaya sana'y huwag ka nang maging mapili at magpasalamat ka na lang. Wanwan, paano kung kapag dumating ang panahong kami ng papa mo, ay kailangang maging magkalaban? Sino ang kakampihan mo? Ikaw ang pipiliin ko. Pero gagawin ko ang lahat para huwag sumapit ang araw na yon. Sapat na yan? Sa sinabi mo, sapat na yon sa akin. Lutong-luto na ang noodles. Anong gagawin natin? Paano to? Gagawa na lang tayo ng bago. Gawin mo na. Sige, gagawin ko. Kuya, naisiyasat ko na. Ang mga posisyon sa Chen Tianfeng, lahat ng huling bumili, ay tumuturo lahat sa Virgin Islands sa isang rehistradong shell company at ang pinagmumulan ng pondo ay tiyak na mula sa overseas account ng pamilyang Murong. Murong Weiting, Chen Tianfeng. Ang nais nila habang hindi pa buo ang pundasyon ko ay agawin bigla ang aking itinatayong pinakamalaking negosyo. Sadyang tuso ang matandang iyan? Hindi ba siya natatakot na masira ang samahan nila ni Young Lady na bilang mag-ama? Pinipressure nila ako para mamili. Maaaring magbigay daan ako sa kanya o kaya ay baliwalain ko na lang ang nararamdaman ni Wanwan at banggain ang interes ng pamilyang Murong. Sa ganitong sitwasyon, hindi lang siya magkakaroon ng dahilan para durugin ako. Magagawa pa niyang ilayo sa akin si Wanwan. Kuya, ano ang susunod nating hakbang? Magpipilitan ba tayong lumaban? Hindi kami natitinag. Kung nais makipaglaro ni Murong Weiting, edi sabayan natin siya. Iyan lang ang gusto niyang mangyari. Pero, ang mga patakaran ng laro ay dapat baguhin. Nais ni Murong Weiting na gamitin ang kamay ni Chen Tianfeng para paghatian ang Sanjiang Group. Kaya tayo, uunahin nating parusahan muna ang mismong kamay niya. Sir, sa kampo ni Chen Tianfeng, handa na ang lahat. Pero sa kampo ni Zhang San, tila may napapansin na sila. Ang mga tao ni Zhao Debiao ay palihim na kumikilos, ngunit hindi patiyak ang kanilang pakay. Mas mainam na may napansin siya kasi nangangamba ako na baka tunay siyang ignorante. Nakapwesto na ang mga pyesa. Tingnan natin kung ano ang susunod niyang galaw. Nasaan si Wanwan? Si Young Lady tila tumutulong sa kapatid ni Zhang San na si Zhang Xiaoyu upang ayusin ang mga papeles para makaalis ng bansa. Ang batang yon talagang ayaw pang sumuko. Hayaan mo na. Hayaan siyang gawin ang nais niya. Kapag nasilayan niya ang tunay na kulay ni Jiang San, tiyak na maiintindihan niya ang lahat. Tandaan mo,
Kapag may panganib, siguraduhing ligtas ang dalaga. Opo. Matatag ang loob mo. Sa kabila ng lahat ng kasamaan mong ginawa, kaya mo pa ring matulog ng mahimbing. Zhang-san, paano ka nakapasok dito? Dito sa Jiangcheng, may lugar ba na hindi ko kayang pasukin? Totoo namang wala. Kapag nagsalita si Master San, nakakasakit pa rin. Pero, sobrang gusto ka pa rin ni ate ang angas mo. Master San, dati, mali ang tingin ko sa'yo. Di ko inakalang may nakatago ka palang husay. Ngayong ayos na ang lahat, at umangat ka na, habang ako naman nakapagpatayo na rin ako ng sarili kong poder. Bakit pa ba natin kailangang magbanggaan hanggang dulo? Itong mga lihim na negosyo sa Jiangcheng, na parang dambuhalang biyaya, nakakaantok naman, kung ikaw lang ang kakain? Oh, ang gusto lang sabihin ni Sister Feng ay, Si Murong waiting, ang tusong iyon, akala niya na magagamit niya ako, tapos itatapon din ako. Nakakadiri. Ang narating ko bilang si Chen Tianfeng ngayon hindi galing sa limos niya. Binigyan niya ako ng pera at impluwensiya dahil gusto lang niyang gamitin ang mga kamay ko, agawin ang pinaghirapan mo na pinalago mong industriya, at para na rin, putulin ang anumang pag-asa sa pagitan niyo ng batang si Wanwan. sige, magpatuloy ka. Master San, pag-isipan mo, bakit pa tayo susunod sa plano niya? Ang Sanjiang Group mo hindi pa ganun katatag, habang ang pwesto ko, kahit nabawi ko na, kailangan pa rin ng sariwang backup at koneksyon. Mag-team up tayo. Sa labas, itutuloy mo ang malinis mong negosyo, habang ako naman ang hahawak sa mga underground na galaw. Ang pondong iniaabot ng pamilyang Murong, tatanggapin nating pareho, pero ang negosyo, tayo ang hahawak. Mukha may saysay iyan. Pagdating sa kita, hati tayo. Kapag dumating ang oras, mula legal hanggang illegal, dito sa Jiangcheng hindi ba tayo na ang masusunod? Si Murong waiting, hayaan na natin siyang magdusa. Pero, Sister Feng, wala ka namang ebidensya? Hindi mo naman siguro ako ipapahamak, di ba? Sa totoo lang, ang dali mong. Magkanulo sa amo, daig mo pa ang askal. Zhang San, ang negosyong ito, kung nais mong makipagtulungan, tuloy natin, pero kung ayaw mo, umalis ka na. Sister Feng, huwag kang masyadong padala sa emosyon. Tingnan mo, bakit ka biglang nagalit? Sinasabi ko sa iyo, Zhang San, si Zhao De Biao ay isang taong puro lakas lang. Anong magandang kinabukasan ang makukuha mo sa pagdikit sa kanya? Ang nakikita lang niya ay, ikaw, Zhang San. Samantalang ako, si Chen Tianfeng, ang hangad ko ay sarili kong kaharian. Akala ni Murong waiting, kaya niyang kontrolin ang lahat? Sasabihin ko sa iyo ang totoo, lahat ng ari-arian niya sa abroad ay ako ang nagpondo. Kung kanino ang pera, siya ang boss. Pati ang mga record ng pera, lahat iyon ay nasa kamay ko na. Mga ginoong pulis, narinig niyo naman lahat, di ba? Pagkakasangkot sa krimen, paglilinis ng pera, at pagpupuslit. Sapat na yan para habang buhay na kulong. Zhang San, ikaw, nagawa mo akong pagtaksilan. Sige na, wala na akong panahon makipagtalo sa'yo. Sa tantiya ko, ang mga pulis ay parating na. Zhang San, ikaw, nababaliw ka na ba? Kapag sinumbong mo ako, pati ang sarili mong negosyo ay madadamay. Ang mga ari-arian na yon, kahit nakapangalan sa akin, pero kapag sinuri hanggang dulo, hindi rin makakatakas ang pamilyang Murong. At ang mga ari-ariang hawak mo, Sanjiang Group, ang bahaging kakabukas lang, siguradong masasangkot ka rin. Mapapahamak man ako, ngunit mas lalo kang mawawasak. Ang pagbagsak ng mga Murong ay wala nang kinalaman sa akin. Para naman sa akin, lahat ng gawain ng Sanjiang Group ay pawang malinis at legal na negosyo. Zhang San, ang sama mo, pagsisisihan mo yan. Sir, may malaking problema. Si Chen Tianfeng po, lahat ng pwesto ni Chen Tianfeng, kasama na ang 2 iligal na bangko at ang linya ng logistics sa Hilagang Pantalan, kalahating oras na ang nakalipas ay sinalakay na ng pulisya. Nahuli rin doon mismo si Chen Tianfeng. Ayon sa balita, malinaw at sapat ang ebidensya. Ano? Sino ang may pakana nito? Ito ay si Zhang San po. Direkta siyang nagulat, kaya hindi man lang tayo nakapaghanda. Sa atin, gaano karami ang perang at kagamitan ang naroon? Hindi ko kulangin sa 8 bilyong dolyar na pera natin, pati ang iba pang ruta, hinadlangan na. Zhang San, bakit mo to ginawa? Sira ka?
Baliw ka. Sir, Murong waiting. Nandito ka na pala. Opo. Pirmahan mo to. Ito ang kasunduang isusuko mo ang pamamahala sa Sanjiang Group. Simula ngayon, hindi ka na pwedeng makialam sa anumang transaksyon sa Jiangcheng. Pero si Wanwan ay sasama sa iyo. Hindi ko pipirmahan yan ka. 20 minuto na lang. Ang eroplanong sinasakyan ni Wanwan ay lilipad na. Inayos ko na ang pag-alis niya para manirahan sa ibang bansa. Mabilis ka rin niyang makakalimutan para makapagsimula ng bagong buhay. Kung wala ang pahintulot ko, habang buhay, hindi mo na siya muling makikita. Maliban na lang kung pipirmahan mo ito, saka ko lang tatanggapin ang nararamdaman mo para sa aking anak. Bibigyan kita ng pera na sapat para yumaman ka habang buhay upang ikaw at si Wanwan ay mabuhay ng payapa at panatag. Kahit hindi ka pumirma, magagawa ko pa rin gawing walang-wala sa loob ng isang gabi at mas kahabag-habag pa ang kalagayan mo kaysa dati. Posibleng magalit sa akin si Wanwan, ngunit balang araw, maintindihan din niya na ito'y para rin sa kanyang ikabubuti. Kapag binitawan ko ang pamamahala habang nasa transition pa ang kumpanya, agad kaming lalamunin ng inyong grupo na parang mga gutom na tigre, hindi ba? Siguro naman, kakayanin niyang magtiis at makaraos. Alam niyo namang imposible yan. Kapag pumirma ako, para ko na rin ipinagkanulo ang aking mga kasamahan na kasama kong lumaban. Saka pa lang sila nakararanas ng maayos na buhay. Kung ganon, ibig mo bang sabihing isusuko mo si Wanwan? Ako si Zhang San na nabigyan ng pagkakataong mabuhay muli ay hindi narito para patunayan kanino man kung ano ang kaya kong gawin. Ayokong basta nalang apihin ng iba at nais kong protektahan ang mga mahal ko. Ngunit hindi ko isasakripisyo ang isang kampo para lang masungkit ang kabila. Ang kondisyon ninyo ay hindi ko tinatanggap. Ang pagbabanta ninyo ay hindi ko kinatatakutan. Ikaw. Sir, Biaozi, dalian mo. Gamitin mo lahat ng koneksyon pati lahat ng ating yaman, patigilin nyo ang eroplanong aalis na. Kahit baligtarin man natin ang Jiangcheng, kailangang alamin natin kung nasaan si Wanwan. Wanwan, maghintay ka. Master San, itong si Murong Waiting, nagnanais wasakin ang ating pundasyon. Pagkaraang malagay siya sa panganib, nais niyang gamitin si Binibining Murong upang pilitin kang sumuko. Kapag pinirmahan mo ang kontratang ito, ang ating pinagsamahan, maging lahat ng negosyong pinaghirapan natin ay tuluyang maglalaho. Sa nakaraang buhay ko, duwag akong iniwan si Wanwan. Sa buhay kong ito, iiwan ko rin ba ang kapatid na nagtiwala sa akin ang buhay niya? Nagbalik ako mula sa nakaraan para lang ba maging duwag na naman? Ang talikuran si Wanwan, hindi ko kakayanin. Hanapin. Palawakin ang paghahanap sa buong mundo. Kailangang matagpuan si Wanwan. Boss! Isang order ng egg fried rice po. Sige po, parating na. Zhang San. Ikaw nga pala. Sabi ko na nga, kilala ko na ang mukha mo. Bakit hanggang ngayon talunan ka pa rin? Naalala ko, 6 na buwang nakalipas, sobra ang paghanga mo sa anak ng pinuno ng Black Dragon Gang.
Kumusta na? Ngayon ba'y sinipa ka na ng donyang yon? Sabi ko na nga, ang isang abang palaka, tumigil na sa pangarap na makabingwit ng prinsesa. Tagahugas ka lang ng plato, ambisyoso ka pang umangat. Ngayon, heto ka, hindi ka lang pumalpak, lalo ka pang lumubog sa kumunoy. Nasaan na ang egg fried rice ko? Handa na ba yan? Bakit ba nagmamadali ka? Sa sitwasyon mo ngayon, kaya mo bang bayaran yan? Ganito na lamang, bibigyan kita ng mangkok ng kanin, pati libreng atsara pa. Ayos ba yon? Master Sun. Kuya, may balita na ba? 6 na buwan na ang lumipas, hinanap ko na sa lahat ng maaaring lugar. Nagpadala rin ako ng mga tao sa ibang bansa para mag-imbestiga. Pero si Murong Waiting na yon, sobrang lalim ng pinagtataguan, pati si Miss Wanwan, tila naglaho na lang na parang bula. Naunawaan ko. Boss, bigyan mo pa ako ng konting oras, kahit baliktarin ko pa ang buong mundo, siguradong kaya ko. Biauzi, paalisin mo muna ang mga tauhan mo. Huwag mong sindakin ang mga customer dito. Boss, isang order ng egg fried rice po. Heto na po. Boss? Murong Wanwan, ikaw nga, talagang ikaw iyan. Bakit ka ngayon lang dumating? Ano ba talaga ang nangyari? Pasensya na. Alam mo ba kung paano ko kinaya ang nakaraang 6 na buwan? Akala ko habang buhay na di na kita makikita. Nandito ka lang naman pala. Sa Jiangcheng, dito sa restaurant na ito. Hindi ko rin ito ginusto. Lahat dahil sa tatay ko. Ginamit niya ang kaligtasan ninyong magkapatid para takutin ako. Ang sabi niya, basta lumayo ako ng tuluyan at putulin ko lahat ng ugnayan sa iyo, magiging ligtas ka at di ka mapapahamak. Kaya pala umalis ka ng ganon? Hindi ko kayang sumugal. Kilala ko ang mga galaw ni Papa. Ipinaghanda niya ako ng eroplano, pati isang peking identidad. Ginawa niya ang lahat para makapunta ako sa ibang bansa. Pero sa gitna ng biyahe, palihim akong lumipat ng sasakyan at bumalik dito. Gusto kong manatili sa lugar na malapit sa'yo. Natatakot akong ang pagpapakita ko ay makasama sa'yo. Kaya dito muna palihim muna akong nagtatrabaho habang nag-iisip ng solusyon. Baliw. Akala mo ba na sa pagtatago mo? Pababayaan na lang ako ni Murong Waiting na mamuhay ng tahimik? Sa loob ng 6 na buwang ito, Sanji ang group sa bawat atake nila. Alam mo ba ang pinagdaanan ko? Akala mo ba sa pagsuko, makakamit mo ang kaligtasan? Alam ko. At hindi rin ako tumigil sa loob ng 6 na buwan. Ito ang mga ebidensyang palihim kong nakolekta. Sapat na itong yanigin ang imahe niya bilang hari ng mga kriminal. Saan tayo pupunta? Pupunta tayo kay Papa mo para panagutin siya. At kukunin natin ang buong kabayaran nang magkasama tayong dalawa. Sige, masusunod ang gusto mo. Big brother, sister-in-law, buti at nakabalik kayo, buti at nandito na rin kayo. Itong 8,200,000 dolyar ay pambayad ko na sa mga kinain natin ngayong araw. Pa! Narito na. Halika rito. Bilisan mo. Ano pong ibig sabihin nito? Sa wakas naging 8,200,000 dolyar na.